Sa maliit na silid, biglang bumigat ang hangin. Naroon sina Rocky Boy, Divina, at Brando, magkaharap. Bawat hinga ay may anino ng dugo at panganib. Nanginginig ang kamay ni Brando habang hawak ang baso ng tubig. Hindi sa takot, kundi sa galit na matagal nang nakabaon. Tinitigan ni Divina ang anak at kumikislap ang mga mata ni Rocky Boy, halo ng tapang at lihim. Anong alas ang sinasabi mo? Malambing, ngunit matalim ang kanyang tinig, sapagkat alam niyang bawat lihim ay may kapalit na buhay. Sa labas, kumalat ang bulong tungkol kay Santino. Minsang pinagtatawanan, ngayoy kinatatakutan. Ang kanyang kasuotan ay hindi lamang tanda ng yaman, kundi pahayag ng muling pagbabalik ng kapangyarihan. Habang lumalabas siya sa City Hall, ramdam niya ang mga mata ng tao, paghahalo ng paghamak at takot. Bawat hakbang ay nagbabalik ng alaala ng gutom, lupa, at mga pangakong napako. Mula roon, humugot siya ng lakas para sa paghihiganti. Sa loob ng City Hall, lihim na nag-usap sina Roberto at Miguelito. Pinaplano nilang wasakin si Santino. Ngunit sa kanilang talakayan lumitaw ang isang pangalan. Matagal nang nakabaon. Ang salitang binitiwan ni Rocky Boy, alas. Hindi lamang siya isang mandirigma, kundi anino ng nakaraan, taong naglalagablab sa paghihiganti. Bago maghating gabi, yumanig ang lungsod sa dugo. Inatake ang convoy ni Roberto sa madilim na kalsada. Apoy at katahimikan lamang ang naiwan. Kumalat ang balita na parang kidlat. Nagsimula na ang digmaan. Bumagsak si Divina nang marinig ito, sapagkat alam niyang ito ang propesyang kinatatakutan niya. Nagising na ang alas ni Rocky Boy. Sa isang tagong lugar, nagharap sina Santino at Rocky Boy. Pareho silang may sugat ng nakaraan. Doon nabunyag ang pinakamalaking katotohanan. Iisa ang kanilang dugo. Ang laban nila ay hindi lamang laban sa kaaway, kundi laban sa kapalaran. Sa isang iglap nagbago ang mga alyansa, ang mga dating kaaway ay naging magkapatid, at ang digmaan ay naging mas personal. Hanggang saan sila handang lumaban para sa hustisya, at ilan pa ang mamamatay bago matapos ang laban? Umalingaw-ngaw ang tanong sa katahimikan ng gabi. Nagulat si Divina. Aling alas? Sagot ni Rocky Boy. Tanggol. Samantala, napaluhod si Marites, yakap ang lumang panyo ni Don Julio, umiiyak sa pamamaalam na hindi niya inakalang darating. Ngunit sa likod ng kanyang luha, naglalagablab ang apoy ng paghihiganti. Sa madilim na eskinita, maingat na gumalaw si Tanggol. Bawat hakbang ay puno ng panganib. Ang kanyang desisyon na maghiwa-hiwalay sila ay hindi lamang taktika, kundi sakripisyo. Alam niyang baka hindi na sila muling magkita. Isinulong ni Rocky Boy ang kanyang plano. Ngunit hindi niya alam, bawat hakbang ay minamasdan ni Alice, lihim na konektado kina Don Julio at Franco. At lumitaw ang isa pang katotohanan, ang alas ay hindi lamang si Tanggol, kundi mas malapit pa. Nang dumating si Tanggol sa bahay ni Mang Tato, sinalubong siya ng katahimikan. Walang ilaw, walang tao. Malinaw na may mali. Biglang dumaan ang mga bala sa kanyang ulo. Gumulong siya at gumanti ng putok. Doon nakita niya si Mang Tato, duguan. Sa huling lakas nito, bulong niya, hindi lang armas ang hinahanap nila, bago tuluyang nawalan ng malay. Sa ibang dako, nabunyag ang pinakamalaking lihim. Anak sa labas ni Don Julio si Tanggol. Isang katotohanang yayanig sa lahat. Ang galit ni Tanggol, ang kanyang tapang, at ang pagiging alas ay hindi aksidente, ito'y pamana ng dugo, naglalagablab sa apoy ng karahasan sa loob ng maraming taon. Nang malaman ni Divina ang katotohanan, napasigaw siya sa takot at dalamhati, sapagkat naunawaan niyang mas mabigat at mas malalim ang kapalaran ni Tanggol. Biglang yumanig ang gabi sa mga pagsabog. Sa isang abandonadong bodega, nagharap sina Tanggol, Rocky Boy, at ang kanilang kapatid sa dugo. Usok at putukan ang pumuno sa paligid. Walang umatras.
Ito na ang wakas, sigaw ng isa. Ngunit alam nilang lahat, ito pa lamang ang simula ng mas madugong kabanata. Sa pagtatapos ng gabi, may bangkay na nakahandusay. Ngunit sa dilim na natiling tanong, sino ang tunay na alas at sino ang susunod na biktima? Samantala, paalis na sina Santino at Erica nang makita sila ni Jackie. Nakita ang kasuotan ni Santino, kinutaya niya. Bakit siya nagpapanggap na mayaman? Ngumisi si Miguelito. Kahit anong suot mo, hampas lupa ka pa rin, hindi ka aangat lampas Quiapo. Ngunit kalmado ang sagot ni Santino. Walang kahihiyan sa Quiapo, ipinagmamalaki ko ito. Biglang dumating ang balita mula kay N. Wala na sina Don Julio at Franco. Gumuho ang mundo ni Ramon. Bumigat ang kanyang hininga, parang pinipiga ng mga kamay na hindi nakikita ang kanyang dibdib. Sandali siyang natigilan, naririnig lamang ang kaguluhan ng Quiapo. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang tanong, paano ito nangyari? Huminto sina Santino at Erica. Nakita ni Santino si Ramon, ang dating haligi ng lakas ngayoy durog. Tumawa si Jackie, ngunit hindi iyon tuwa, kundi lihim na kasiyahan. Sa kanyang isip, gumagalaw na ang mga piraso. Biglang lumitaw ang mga armadong lalaki. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Sigawan ang pumuno sa paligid. Kumapit si Erica kay Santino, pilit na tumatakas. Ngunit kumalat ang putukan, nagdala ng nakakatakot na kaguluhan. Nakita ni Santino si Ramon. Hawak ang kanyang dibdib. Puno ng resolusyon ang mga mata. May bulong ang isang lalaki. Boss, hindi ito simpleng atake. Galing sa loob ang utos. Pumikit si Ramon. Alam niya. May ahas na pumasok sa kanilang hanay. Sa madilim na eskinita, nagtago sina Santino at Erica. Biglang may dugo ang babae na sumulpot. Hingal. Bulong niya. Ikaw si Santino, hindi ba? Nagulat si Santino. Paano mo ako nakilala? Nanginginig ang babae, iniabot ang lumang locket. May isang lalaking handang ibuwis ang buhay para sa iyo. Ang katotohanan, hindi ka lamang anak ng Quiapo. Parang kidlat ang tama sa puso ni Santino. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga gabing umiiyak. Bakit tila kulang ang kanyang buhay? Ngunit bago pa siya makapagtanong, muling dumagundong ang mga bala. Pumagsak ang babae, hawak ang locket na nabahira ng dugo. Binuksan ni Santino ang locket. Sa loob nito ay isang sirang litrato. Isang bata, kamukha niya. Sa tabi nito isang lalaki. Naglalagablab ang mga mata sa paghihiganti. Sa ibang dako, nagmura si Ramon sa kanyang kahinaan. Alamin kung sino ang nasa likod nito, utos niya. Kapag mali, buhay ko ang kapalit. Ngunit sa dilim, may nakamasid. Isang matagal nang naghihintay na wasakin si Ramon at gagamitin si Santino bilang huling sandata. Gabing iyon nagtagpo ang mga landas ng kapalaran. Bawat patak ng dugo ay nagbunyag ng nakatagong katotohanan. Bawat sigaw ay naglantad ng mga lihim. At lalo pang lumalim ang misteryo. Nanatiling tanong, hanggang saan handang magsakripisyo si Santino para sa katotohanang maaaring yumanig sa lahat ng kanyang paniniwala. Hindi mapigilan ni Marites ang pag-iyak, hindi niya matanggap ang mabigat na balita. Wika ni Rocky Boy kay Divina. May natagpuan akong magtatapos sa Guerreros. Nagulat Rocky Boy, huminga ng malalim. Ngunit sa likod ng malamig niyang titig ay may planong matagal nang umiikot sa kanyang isipan. Bawat sandali ng paghihintay ay mabigat sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding determinasyon. Alam niya, malapit nang magtagpo muli ang kanilang landas, si Tanggol at siya. At sa muling pagkikita, dadanak ang dugo, mabubunyag ang mga lihim. Sa maliit na silid, si Marites ay nananatiling durog, yakap ang marupok na alaala na para bang iyon na lamang ang sandata laban sa katotohanan.
Hindi ko na alam kung paano pa ako magtitiis. Mahina niyang bulong. Halos naglaho sa katahimikan. Pumikit siya. Bumalik ang mga alaala, mga pangako at pangarap na winasak ng karahasan at kasinungalingan. Sa madilim na eskinita, naghiwa-hiwalay sina Tanggol at ang kanyang mga kasama. Isa-isa silang nagpaalam, mga taong minsan ay itinuring niyang pamilya. Bawat hakbang ay lalong nag-ukit ng sugat sa kanyang puso. Alam niyang tama ang desisyon, ngunit tinanong ang sarili, tama ba na iligtas ang mundo kapalit ng sakripisyo ng mga mahal sa buhay? Nakasandal siya sa pader, mariing wika. Kung kailangan kong makita bilang kaaway para sa kapayapaan, tatanggapin ko. Ngunit sa anino, may matang nakamasid. Handa siyang tapusin kung may utos. Sa tagong silid ni Rocky Boy, biglang sumulpot ang dugoang lalaki. Boss, gumagalaw na ang gereros. Alam na nila ang plano. Tumawa si Rocky Boy, hindi sa takot kundi sa tuwa. Mas mabilis itong matatapos. Nag-iisa si Divina, pinagdudugtong ang mga katotohanang narinig. Tanggol laban sa gereros. Nanginig ang kanyang labi. Kung tama ang hinala niya, hindi lamang ito laban ng kapangyarihan, kundi laban ng dugo at nakaraan. Biglang yumanig ang lungsod sa putukan. Sa isang bakanteng lote, may lalaking bumagsak, duguan, nagmamakaawa. Lumapit ang isang anino, malamig ang tinig. Sabihin mo kay Rocky Boy, ang digmaang sinimulan niya, hindi niya matatapos. Isa pang putok at ang ulan ay humalo sa dugo. Dumating si Tanggol sa silid kung saan naroon si Rocky Boy. Nagtagpo ang kanilang mga mata, tumigil ang oras. Ikaw? Basag ni Tanggol sa katahimikan. Ako ang hinahanap mo. Ngumiti si Rocky Boy. Hindi lang hinahanap, ikaw ang sagot. Ngunit bago pa matapos ang mga salita, sumabog ang granada sa labas. Usok at sigawan ang pumuno sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, tumugod si Marites. Tama na? Sigaw niya, puno ng luha at galit. Tinira niyo ang aming mga buhay. Natigilan ang lahat. Lumapit si Divina at ibinunyag ang katotohanan. Tanggol, ang gerero na hinahabol mo ay dugo mo. Parang gumuho ang langit kay Tanggol. Ano ang sinasabi mo? Nanginginig ang kanyang tinig. Sagot ni Divina, ikaw ang anak ng pinuno. At matagal nang alam ni Rocky Boy. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wika ni Rocky Boy, kailangan mong mamatay upang mabura ang iyong dugo. Ngunit kung ikaw ang mauuna, matatapos ang digmaan. Mariing pinisil ni Tanggol ang kanyang kamao. Sa gitna ng putukan, pagsabog at sigawan, ipinanganak ang desisyon sa kanyang puso. Kung ang dugo ko ang susi, tatapusin ko ito, ngunit sa sarili kong paraan. Sumugod ang gereros. Nagsimula ang madugong labanan. Bawat hampas ay may dalang galit, sakit, at pag-ibig. Isa-isa silang bumagsak. Sa huli, katahimikan ang naiwan. Wasak, duguan, ngunit buhay. Lumuhod si Rocky Boy, sugatan. Tinitigan siya ni Tanggol, hawak ang baril. Sa isang iglap, maaari nang matapos ang lahat. Ngunit ibinaba niya ang sandata at mariing wika, hindi ako magiging katulad mo. Dito nagtatapos ang siklo. Sumikat ang araw. Nakakalat ang mga bakas ng labanan. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, sumibol ang bagong pag-asa. Hindi pa tapos ang digmaan, ngunit isang kabanata ang nagsara. At sa bawat puso na natiling tanong, hanggang kailan magbabayad ang dugo para sa mga kasalanan ng nakaraan? Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.